So, yun. Tsaka kagandahan dyan, Sir Kabokals, yung property natin sa ngayon na wala pang mga suro, yan mo makukuha siya sa promo. Pero kapag yan ay nasuro na at nabuhay na natin yung mga sinasabi natin mga daan, mga drainage, pabor na pabor sa inyo mga nauna nakabili yun kasi mataas na yung presyo sa mga susunod na bibili kung may available slots pa. Pero yung kayong mga nauna, naka-stay kayo sa price na yun. So yun ang sinasabi ko mga kabokals. Investment. Oo, So makukuhaan natin ngayon sa presyong 2,500 yung inner lot per square meter. Pero pag nag-umpisa na yung development, like yung mga roads, meron na, yun, tataas na po yung price nila. So maganda po, ngayon pa lang, maka-avail na tayo, nakapwesto tayo dito, para po, pag dumating yung development, tumaas na yung value, nandiyan na tayo, yung binabayaran natin is kung ano po yung price na nasa contract nung nauna tayong mag-avail. Hello mga kabokals, so nandito naman tayo sa San Rafael. Yan, halos araw-araw na po ay nandito tayo. So ito po mga kabokals, nagsusukat po sila dito sa area. Ayan, may ano tawag dito, geodetic mga kabokals, nagmumuhon sila. Ayan, ay si Sir Eman, yung head ng marketing nila. Ayan, so tanong natin kung ano ba talaga yung ginagawa nila dito sa pagsusukat ng area. Sir, magandang tanghali. Ayan, sir. Ayan, mga kabokal, si Sir Eman, yung head ng marketing. Sir, anong ginagawa natin dito ngayon, sir? Naglat by lat mohon tayo para yung mga kliyente natin, pagka nag-tripping sila, hindi puro turo. Makikita yung mismong lot nila. May Kasi na. malagyan na ng mohon. Ayun. So ito, sir, ano to? Geodetic ang tawag dyan? Yan, sila ang geodetic natin. Geodetic. Sila yung talagang, lisensyado yan, napamantayan ng tamang sukat. Ayan. Ayan, sir. Ayan. So ito yung mga muhon. Yung mga muhon na kinakabit nila. Ayan, mga kabokals. Ayan po yung mga muhon. And ayun yung mga tao ng geodetic. Ayan. Puntahan natin ito mga kabokals para makita natin kung ano talaga. Paano nila gawin yung pagsusukat ng mga lote. Sir, panoorin ko lang muna kay sir kung paano ginagawa nyo. Ayan Si brother vlogger. Ayan. Si Sir Geodetic. Ito tayo. Tapos na pala doon mga vocals. Mahirap din pala yung trabaho talaga ng geodetic ko. Suyod talaga. Ayan. So ito mga kabokals, yung trabaho ng geodetic. Sila po yung nagsusukat ng lote, per lote, per 100 square meter isang lote. Ayan, sumusuot sa mga kung saan yan. And then andun yung parang ano nila. Ano tawag doon? Yan, no? Ay mga kabokals. And then yun nga, nagmumuhon sila. May challenge lang kasi may mga nakatanim pa. Kaya medyo challenging para sa kanila yung pagmumuhon. Pero ito, ayan, so ito kasama pala to, ayan yung looban na yan. Kasama yan sa minumuhunan. Nandito tayo sa isang area. Yung area natin mga kabokals nandun sa kabila. Pero dito kasi sila ngayon, set up ng muhon. Lapitan natin yung aparato nila mga kabokals. Ayun, daming muhon, no? License, ano yan, geodetic. Ito mga kabokals, yung kanilang aparato. Hindi ko alam kung paano gamitin yan. pero yan. So ito makikita nyo mga kabokals, talagang we are dealing with legit people here. Hindi po talaga, kasi marami pa rin po nagdududa na baka po yung ating pinapasok ay sablay or hindi legit.
Pero ito nga po, pinapakita naman po namin, no. Yan, may geodetic po. And then, andito po yung head ng marketing. So, kung yan po hindi nasa legal na paraan, hindi naman po magaganyan-ganyan yan sila. Hindi naman po sila mag-hire ng mga legal na geodetic team. Yan. Tingnan natin mga kabokals yung yung pagmumuhon nila. Ayan o. So ayan po. Yan po yung mga nasukat na. Binabaonan nila yung muhon. Ayan. Ayan kuya, pag binabaonan nyo na muhon, ibig sabihin nasukat na yan. Na lote na, nasukat na, no? Nasilip na ba, gano'n, no? Ayan mga kabokal. So ayan, binabaonan na nila ng muhon. Ibig sabihin niya nasilip na, nasukat na talaga. Namarkahan nila. Ayan, no? Ayan, yung pag nila, oh. Medyo malambot na lupa rito, kaya madali lang ibaon. Yan, tignan natin yung pagbabaon nila mga kabokals. Yan. Yan, tapos sasaksak point. Ayan. Mabilis lang palang pagmumuhon, mga kabokals. So, ayan na, may muhon na. Ganun lang kabilis sa pagmumuhon mga kabokals. Then ito, yan. Yan, may mga muhon na doon. Yan. Ito tayo doon mga kabokals doon sa sa grupo nila Sir Eman. Muna pala to. Muna. Mga sili, oh. Yan, silipin natin itong ano ba nung iyot, umabit. Kaso may ari yata nito. Ako. Kalang, malaki din yung kukunin nun, yung kay Ma'am Joanna naman. Ayan mga kabokals. So marami lang Yan po si Sir Eman. nakuha sa Block 24. Oo, parang kinuha yata isang buong block na yan. Marami nang nakuha sa Block 24 ha. Take note. Oo, hindi niya kaya nakamark. Teka, baka... Hindi tayo pwede sa Block 24, may nakuha na ha. 23 tayo. 22. Meron na. Pero ang available niya, yung lot 6 available pa. Ang kinuha niya pala doon sa lot 8, 7, 8, 9, yun, 11, 12. Sa 2, 3, 4, 5. 10 lote. So ang natitira na lang 6. Oo. Sa Block 6 pero mas recommended namin mag-start tayo Block ng 24 lot 6. Block Yung 1 2 3 4 5 6 yung pong bakante. Saan pong gawin yun? Ito to. Dito sa baba. ito. Sa kabila. Itong block na to, isang block yan eh. Isang block po to. Opo. Ang natitira yung 2 corner tsaka 2 4 na inner. Pakuha mo na sa lahat sa kanya to. Yeah. Ito. Kasi nakuha na yung 10. Nakuha na yung 10. Yun sir, yung sabi ko sa inyo, kung ano yung Isang block tao lang, di ba? 24. Ito. Tao lang to. So yung block, sumunod na 25 na yung available. So yung block, 23. wala yung block 24. Saan? 23. 24 ito. 25 24 yung nakuha. commercial yan eh. Commercial yan eh. So yung block 24 nakuha na lahat. Picture na namin ah. Para mas malinaw. Picture Oo. Sige, sige, sige. malaki. Kaya mga kabokals, nakakuha na raw pala ito. Ito ba ite? Kasi farmland talaga malaki yan ang kuha. Minimum talaga yan, 800, 1,000 tayo. 1,000. 400 pinakamababa. Ayan, sundan natin si Sir Eman. Ay, sir. Ayan.
Ayan, nakuha na pala ito mga kabokals. Ayan, punta tayo doon sa bandang ibaba. Tingnan natin. Mamaya kausapin natin si Sir Eman mga kabokals. Ayan, para ma-interview ulit natin doon sa mga hindi nakapanood noong una. Interview natin siya for the second time. Kabilang daan mo. Kabila na. Kaya dito. Hindi, yan pa rin. Alin ba siya sabi? Ng mga titripping din mga kabokals. Site viewing din sila. So si Ate Glenda, where you at? Ate, where you at? Ayun, mainit eh. Kasi, mag-aalas 11. Alam niyo naman, hindi naman tayo basta-basta makalakad. At inasikaso pa natin yung ating mga alaga. Then si Mother. Kaya si Ate Glenda, hinihintay ako bago makaalis. Ayan. Ito po yung kabilang side din ng property. Hanggang dito mga kabokals, ano kaya to? Tingnan natin to. Daming damo makakuha pala dito. Kaya lang, hindi ito ayaw nito nung ng kambing, ayaw nila ng ganyan masyado. Mga kabokals, parang lawa ito. Nandun tayo galing. Bumaba tayo rito. Parang lawa. Dito naipon yung mga tubig siguro. Or baka may bukal din dito. Ayan sa kabila niyang kalsada yan. Yan. Yan yung cemented road. Then dito. At sa taas yung yung sitawan. Dito tayo galing. Yan. May mga source din talaga ng tubig na mga parang lawa-lawa. Bukal siguro yun. Mababang part eh. Madali lang pala babain yun. Oo. Pinakita ko yung mga parang bukal doon. Bukal? Parang lawa siya, parang Sinadya daw kasi yan eh. Para pagkuhaan ng tubig ng mga sinadya yan na. Sinadyang pa ganyan. Oo, parang ikulong nila. Yung tubig. Kasi nga mga nagtatanim, di ba? Oo. Mga drum sila dyan. Oo. Kasi pwede mo yung kabitan ng Motor. May motor nga doon. O yun. Naka-standby. Tapos akit dito ang tubig. Oo. Kasi ganun sa sa San Miguel. Ganyan sa San Miguel. Yun nga. Kasi doon may mga patubig doon. Kukuna ko, imomotor lang nila. May mga palaisdaan kasi doon eh. Oo. So motor ang ginagamit doon. So ano pala yan? Talagang ikinulong yung tubig. Sinadya daw yan. Na para may pagkukunan sila ng source ng water dito. Kaya nga. Kaya pala may motor doon. Kasi nga yung mga nagtatanim, diba, kailangan talaga nila tubig. Oo. Dami nito. Na-interview namin, hindi pa si Sir? Parang busy. Tempo tayo. Kasi baka doon tayo sa part, mas maganda doon sa part natin. Oo. Doon natin dapat Yan. Doon na tayo. Kasi i-request natin yung mga doon. Oo. Pupunta rin ba sila doon? Tapos na kasi doon, Sir eh. Tapos na doon? Na lang natin, request natin. Ipapaturo na lang, no? Yan mga kabokals, ipapaturo natin yung ating lote. Yan, Ma'am Ninfa. Try natin pong papakiusap kay Sir. Pakiusap tayo kay Sir. Makiusap tayo kay Sir na... Tapos na po doon, sa part na yun. Ang aking folder kasi inalalab lang. Yan, para ma'am, papapinpoint ko yung sa akin. Ako po ang magiging reference nyo doon sa mga lote nyo. Yan, sa akin magsisimula, nasa gitna kasi ako eh. Yan, hanapin natin Sir. Busy. Busy si Sir eh. Init. Parang patapos na to mga kabokals. Pero parang patapos na. Patapos na yan, last na to. Hanggang 1.6 kaso kukunin ata ng bayo. So ito nakuha na ppala, available, nakuha na lahat. Ang sunod po dyan, ang 23 ang available. Itong Yung dun, 24 sold na ito. Itong bandang taas. Oo.
Ayan mga Meron tayo kabukal, sold dito, out. dito sa bungad niya, meron pa kasi naka-promo naman po. Ito. Doon, 4K po ang promo natin. Ayun, yung ano nga pala, nabagit mo kayo, commercial lot. Opo, yung commercial po namin, naka-promo pa yan. 4K po ang per square meter ngayon. Yun. Ngayon po, From naka-promo po 5K. yan hanggang hindi pa nababago na naman. So from 5K, naging 4K na lang Opo. per square meter. Ayan mga kabukal. So, yung ano, commercial lot, yung tabing kalsada, from 5K, naging 4K per square meter na lang. Yung inner 10, nag-promo sila, hindi? Sa ano po, ano yung prime lot po ang tawag? Ay, prime ng lot, sumunod. Promo rin po yun. Promo rin. Opo. Magkano na Basta siya? naka-promo tayo ng 4K sa commercial, 3.5 sa Sa prime. prime, ayan. 3.5 So sa ito, prime. ito mga kabukal yung prime. Napakaganda naman ng ano. Napakaganda. Ito ang prime. Ito estimated po prime to. Ito. Ayan. Prime lot po yan. Ayan mga kabukal, prime lot ha. Naka-promo. Ganda oh. Napakaganda naman po ng prime lot at saka commercial. Yun. Kahit naman po itong inner na to. Oh, naka-elevated lang naman siya. Oo. Hindi naman talaga totally ano. Kasi Ayan. ganito po talaga yung lupa dito sa kasi boundary ito ng DRT. Kasi yung Pabuntok. tanong natin eh, DRT yan eh. Oh, ay. Yung buntok tayo mga kabukal, DRT na pala yan. Kasi original pong lupa ito, wala dito. Walang bato-bato. Tinambakan, wala. Oo. Ayan. Wala pong mga bato dahil yung ano pa niya, mataba po. Mataba ang lupa eh. Iba naman ang lupa ng DRT, magkaiba rin. Oo. Ito kasi San Rafael po. So ito mga kabukal, sold out na. Sold out na sa akin dito te, yung sa may binabaan ko. Pasakop kasi yan ng 24. Okay. Ganun kasi siya. So yun Kasi pala. meron pa siyang 24 pero alam ko 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang available. Oo. Target ata nung mga yun, yung client kanina. Yung malaki din ang kukunin. Oo. Yung kanina mga kabukal, yung mga babae. Ano pala yung client pala yun. Yung lalaki ang agent. Yan, so kukuha yata ng malakihan din kaya yun, sold out na rin. Palabas rin. Ayun mga kabukal, ito yung commercial lot. Ito, napakaganda ng commercial ito. Ang ganda oh, diba? Ayan, kalsada na yan, may mga sakyan oh. Oh, kalsada. So from 5K naging 4K per square meter na lang, and then yung prime lot. Marami pa po tayong available na commercial lot. Oh, kasi paikot naman yan eh, di ba? Marami Ito lang kasi nakalantad na ano, yung iba kasi. talagang maganda ang pwesto. Oh, ito yung pinakamaganda pwesto eh. Pero marami pang ano, marami pang available na commercial lot. Paikot kasi ang mga kabukals. Meron pa. Prime lot yan. Kaya mga kabukals, kung makita nyo may mga metro po ng tubig. Dito po tayo sa kalsada. Ayan po yung property na binibenta. Yung frontage, yung commercial lot, and then sa likod niya yung inner lot. So, ito lang po yung mga metro ng tubig. Oh. So, kung dito po kayo makakuha sa commercial lot, ay madali na pong pakapit ang tubig. Hindi na po kailangang hintayin yung development ng area. Kasi nga, ang pagdevelop po nito, yung paglalagay po ng kalsada, ng mga electricity sa katubig, might take up to 3 years pa po. Ayan, kasi nga iniipon pa nila yung pondo. Doon po kasi sa mga ibinabayad ng mga nakakuha, doon din po kukunin yung pondo ng pagpapadevelop nito. Kaya kung kayo po ay makakuha dito sa frontage, hindi nyo na kailangan hintayin, no? Kasi pwede na ultimano mag-apply ng tubig. Kasi ang linya po andito na. Andito po linya, ayun, ayun yung mga metro kanina. Yan o. Naka-promo mga kabukal. So from 5,000 per square meter naging 4,000 per square meter na lang. And then yung inner, ayan, yung inner from 4,000 naging 3,500 per square meter na lang. Hindi lamang po ito yung hindi lang po ito yung frontage nila. Paikot kasi yan mga kabukals doon. Pag ganun yan, no. Hindi lang nahawa pa yan, pero pag nahawa niyan, mapipicture po yung ibang lote. Pero yan. Ito lang po kasi yung naka-open kasi nasasaka kaya kitang-kita po yung lote talaga. Ayan. Ganda dito. Ayan mga kabokal, so interview ulit natin si Sir Eman doon sa mga hindi nakapanood doon sa last interview ko sa kanya.
Sir, pakilala ka ulit sa ating mga viewers. Hello po, ako po si Emmanuel F. Barrientos. Ako po ang attorney in fact ng mga may-ari at ang nag-manage ng property yung pinapabenta nila. Ayan. So ito nga mga kabokals, nakita natin no, nagsusukat sila. Sir, pakipaliwanag sir, ano ba itong ginagawa natin ngayon dito? Ayan, pinapalagyan natin ngayon ng lot by lot mohon para sa mga client natin ay hindi sila mahirapang ma-determine yung mismong lot nila kasi may mga mohon na mga taga-sukat naman natin, mga lisensyadong geodetic yan. Kaya kahit hindi natin sasabihin na baka lang yung sukat. Yan ay talagang standard na sukat. Yes. And then license po, yung mga gumagawa talaga, license geodetic. Ayan. So sir, ito sa mga hindi nakapanood nakaraan, bigyan mo nga uli kami sir ng idea kung paano ba gumagana itong proseso ng pag-avail nila ng lote dito sa inyong subdivided lots. Ngayon nga, ang property natin, actually kabuuan yan, 8 hectares, 80,000 square meter. Ngayon, ang may-ari ng lupa natin ay medyo mga matanda na, kaya naipag-isipan nilang i-dispose na yung property. Ngayon, dahil sa ngayon kasing panahon na to, mahirap i-dispose ng ganyang kalaki. Kaya napag-usapan ng mga may-ari na together sa akin, na i-subdivide namin siya as farm lot. Ngayon, kagaya niyan, may mga client na gusto mag-invest, magkaroon ng farm na sa pamamagitan ng hulugan or cash, ay ginawa nating farm lot na subdivided yung property nilang buong 8 hectares. Yan, ang kadahilanan nyo sir, kasi mahirap ibenta talaga yung malakihan na lupa. No? Kaya isa po to sa paraan para po mas mabenta yung, madaling maibenta yung property, kaya sinasubdivide po nila. Tsaka kagandahan doon, natulungan na natin yung may-ari, natulungan din natin yung mga gusto mag-invest ng kahit paano walang isang big bagsak na pang-cash, pwede silang maghulugan na lang. Katulad ni Kabokals. Oo, yan. Ayan mga Kabokals. So yan, ito nga, maganda po mga Kabokals na meron pong katulad nila Sir Eman na nagsasubdivide ng mga farm lots, residential lots, para po sa ating mga nahihilig din sa farming na wala pong kakayanan na bumili ng malakihan. So ito po, may chance po tayo na tuparin yung ating mga pangarap, pero sa backyard scale lang po, meron po tayong makakuha ng mga subdivided lots. Sir, itong proseso po, pagdating naman sa document, sir, pakabigyan sila ng information about documentation. Yan naman, sa documents ulit, dahil ako nga ang pinakahinay niya bilang dyan sa documents talaga, kino-coordinate natin yan sa mga barangays, sa LGUs, mga municipal, ganun, together with kapitan, or sa mayor, ganun, para alam nila yung proseso nun sa lupa nila, kagaya niyan. Kung sino ang nakakapaloob dito sa lugar na to, doon natin sila kino-coordinate. Kumukuha tayo ng mga tamang documents doon na kailangan para sa gagawin natin proyekto na ito. Ngayon, sa documents naman para sa mga kliyente, maglalagay tayo ng, halimbawa, kapag complete payment na sila, deed of sale muna tayo, tsaka certificate of full payment, katunayan na tapos nyo nang bayaran yung lupang hinuhulugan nyo. Ngayon, pagkalabas ng approved plan or yung individual technical description para dun sa lupa nyo na yon, tsaka natin sila ililipat sa inyo ng naka-individual title na. Ayan mga Kabokals. Doon po sa mga, kasi marami po ako natatanggap na katanungan about po kung paano pagka na full payment na yung lote, paano yung title. So yun po ang kasagutan mga Kabokals. So huwag po kayo mag-aalala. Si Sir Eman po, yung po kanilang specialty, yung paglalakad po ng mga documents, ng mga titulo ng lupa. So sila po ang bahala mag-ayos nun. Parang processing fee. Processing fee sa kanila. Ayan, processing fee lang po. Kasi sobrang mura ng property natin, hindi na kayang sakupin dahil maglalagay tayo dyan ng mga macadam roads, tsaka drainage. Ayan sir, nabanggit mo yan sir. Paano po ang gaano katagal at paano po nyo gagawin yung mga nakasaad sa kontrata na kalsada, tubig, kuryente? Sa mga ganong part naman, dahil yan ay hindi naman siya under developer, sa collection din ng mga clients yan kukunin, kaya nagbibigay kami ng allowance na 3 years, tsaka natin i-start yung development natin. Pero, halimbawa, meron na tayong available na yung funds natin, kahit paano, magkusuro-suro na tayo ng mga daan dyan, bubuhayin na natin yung mga binigay nila at owner na daan, para kahit paano, kahit na rough road pa lang siya, napupuntahan na ng mga client yung mga property nilang nabili. Ayan. And sir, kasi katulad ko, kailangan ko na yung lote kaagad eh. So ito ba, upon completion ng down payment, is po pwede na pong gamitin yung lote? Yes, oo. Pwede na siya nating bakuran, temporary fencing, light materials, kubo, yan, planting,
Oo. mga alaga ng mga hayop. Pwede na yan basta makapag-contract lang tayo at saka makapag-down. Ayan. So mga kabokas, once na makompleto na natin yung down payment, pwede natin gamitin yung lote habang nagbabayad po tayo ng monthly amortization. Makompleto natin yung kung 6 years po kukunin yung terms. Habang kinukompleto po natin yung 6 years, is nandito na po tayo, nagagamit na natin yung lote. So instead of renting, katulad ko, nag-uupa ako, 6,500 per month. So yung 6,500 per month na yun, dito ko na lang ilalaan, dadagdagan ko na lang. Yung lote po ay mapapasa akin na, di ba? After 6 years. So yun. Saka kagandahan dyan, Sir Kabokals, yung property natin, sa ngayon na wala pang mga suro, yan mo makukuha siya sa promo. Pero kapag yan ay nasuro na at nabuhay na natin yung mga sinasabi natin mga daan, mga drainage, pabor na pabor sa inyo mga nauna nakabili yun kasi mataas na yung presyo sa mga susunod na bibili kung may available slots pa. Pero yung kayong mga nauna, naka-stay kayo sa price na yun. So yun ang sinasabi ko mga kabokals. Investment. Oo, So yan. makukuhaan natin ngayon sa presyong 2,500 yung inner lot per square meter. Pero pag nag-umpisa na yung development, like yung mga roads, meron na, yun, tataas na po yung price nila. So, maganda po, ngayon pa lang, maka-avail na tayo, nakapwesto tayo dito, para po, pag dumating yung development, tumaas na yung value, nandiyan na tayo, yung binabayaran natin is kung ano po yung price na nasa contract nung nauna tayong Naunang mag-avail. bumili. Oo. Ayan. And sir, ano pa ba yung tatanong ko? Ikaw sir, baka may dadagdag ka pang information para sa ating mga viewers. Yun lang naman ang yun lang naman ang mga ano ko diyan. Tsaka itong property natin para sa mga kagaya sa mga Manila, lalo ngayon itong last na bagyo natin ay medyo maraming baha na sa mga paligid. Itong property natin ay bago ko siya i-manage, bine-verify natin yan kung yung property ba ay bahain or mataas na lugar para pwede natin maipagmalaki sa mga clients natin na ayan, kahit bumagyo man dyan, umulan, ay kasama tayo sa mga prenteng nakakatulog sa gabi nang walang pangambang baha. Ayan. Yan, isa rin po yun sa mga katanungan ng ating mga viewers kung binabaha ba yung area. So yan mga kabokal, sinagot na yung head of marketing. Hindi po tayo binabaha dito. Tsaka yung pang isa sa part naman ng tahimik, mga pang-retirement, sa pollution free tayo kasi nakita naman natin, puro paligid natin, mga puno talaga. Tahimik siya na yung mga sanay sa syudad na nagkasawa na, naririnde, mga ganon. Pwede sila mag-invest dito para pag gusto nila mag-unwind, punta, tayo lang sila dyan ng parang vacation area nila ng house or rest house nila, pwede nilang puntahan anytime. Ayan. So yan mga kabokal. So napapakita ko naman sa mga video ko yung background talaga, yung scenery. Talagang nakaka-relax. Kung kayo po stress sa Manila sa trabaho nyo, meron kayong rest house dito na maliit, makapag-relax po kayo. Ayan sir, baka may may last words ka bago tayo magtapos. Yun lang naman sa mga gusto po mag-invest, PM nyo lang agad si Sir Kabokals tsaka ang pinaka-head niya si Ma'am Glens para automatic ay makahabol pa kayo sa mga property natin dito. Sa mga slots na makukuha nyo, maganda pa yung mapipili nyo. Ayan. Mga kabokals, yung Kabokals Village ay malapit na mapuno. Kaya ayan, sa mga nagmamatsyag-matsyag pa dyan, mag-site view na kayo para makita nyo yung area, and kung maibigan nyo is magpa-reserve na kayo. Ayan sir, maraming salamat sir. Ayan.